Ang lantarang pagbabahagi ng lifestyle vlogger na si Claudine Ko na magarbong pamumuhay ng kanilang pamilya ang pinakadahilan para lalong madiin ang kanyang mga kaanak sa iskandalo sa infrastructure projects ng pamahalaan. Si Claudine ay pamangkin ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko at anak ni dating Congressman Christopher Ko. Si Zaldi ang isa sa mga nagtatag ng SunWest Construction and Development Corporation, samantalang ang kapatid na si Christopher ang founder ng High Tone Construction and Development Corporation. Ang dalawang nabanggit na construction company ay kasama sa ibinulgar na listahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ng top 15 contractors na nabigyan ng DPWH na mga proyektong nagkakahalaga ng 105 billion pesos. Sangkot umano ang contractors na ito sa mga maanumalyang ghost projects at may koneksyon sa mga politiko. Hindi pa nagbibigay ng pahayag at paliwanag si Congressman Zaldi Ko tungkol sa mabibigat na akusasyon laban sa kanya na higit pinatindi ng mga video ng lavish lifestyle si Claudine Ko nung aktibo pa ito sa social media. Pero ayon sa mga kapwa niyang kongresista, matagal nang hindi nagpapakita ang Ako Bicol Party List Representative buhat nang magbukas ang sesyon ng 28th Congress noong July 28, 2025. Ayon kay House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, wala na sa Pilipinas si Congressman Zaldi Ko dahil nagpunta ito sa Amerika para magpagamot. Hinihikayat si Congressman Ko ng mga kasamahan nito na lumantad at magsalita para maipagtanggol ang sarili laban sa mga akusasyon laban sa kanya. Nauna nang nagtrending si Claudine sa social media dahil sa kaugnayan niya sa mga may-ari ng construction at development company na isinasangkot sa mga kontrobersyal na usapin sa flood control projects. Ito ang pinag-ugatan ng pagpwestiyon ng marangyang pamumuhay na ipinakita ni Claudine sa kanyang Claude's YouTube channel at sa kanyang Instagram page. Ang pagbiyahin nila ng kanilang pamilya sakay ng private plane, pagbabakasyon sa iba't ibang bansa na halos 4 na po ang bilang, pagsusuot ng designer clothes at paggamit ng branded bags na umabot sa milyon-milyon ang halaga, ang ilan lamang sa mga ibinida ni Claudine sa kanyang social media accounts. Pero nang pumutok ang balita tungkol sa di umano'y mga anomalya sa flood control projects, pinupuna ng mamamayang Pilipino ang kanyang nakakalula at marangyang pamumuhay. Inakusahan ngayon si Claudine at ang kanyang pamilya na nanggagaling umano sa taxpayers ang ginagastos sa luho nila at ipinapanawagang isama siya sa investigasyon. Dahil dito, deactivated at private na ang social media accounts si Claudine tulad nga ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na ipinangalandakan ng mga mamahaling koleksyon ng sasakyan at ang katwirang ginamit sila ni Lord para magbigay ng inspirasyon sa mga nangangarap guminhawa ang buhay. Si Claudine din ang may kagagawan at nagbigay ng rason kaya hinuhusgahan at nagtatanggap siya ngayon ng masasakit na salita mula sa mga Pilipino. Pakiramdam nga ng iba nating kababayan, hindi lamang sila sinampal kundi binugbog ng kahirapan dahil sa shameless display of extravagant lifestyle ni Claudine at iba pang mga anak ng contractors at politiko na sangkot sa manomalya na flood control projects. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment yan sa ating comment section at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa ating channel.